Casting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. MSRP para man sa mga produkto nga origa babawion kan Departamento kanda Agrikultura. Transmission rate tinapyasan kana NGCP. EOM boot buying sa Pinas endemic sigun sa EOM. Asa tuya pa nga pamayukan ang mga parata sa lado national PPCRB na nga pudan sa mga volunteers. Pumilik dagos-dagos ang full proclamation kandusing mga nangganang mga senador. Asa tuya pa nga pamayukan mga parata sa lado nasyonal PBBM sa DOTR prosepistong paglangkaw kan insurance coverage para sa parte kan mga pribadong mga lulunadan na itinutulak. 20 anyos na aki nagadan na alkalde duman sa Cagayan na iproklama bilang iyo ang ganador na alkalde. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, Puwersa Armada kan Pilipinas nanindugan sa pagiging nanapartisan kasunod kan matrangkilong midterm eleksyon. Liderato sa parte mismo kan Senado preparadong akoon giraray ni Senador Tito Soto. Pagpakusog ka na Early Childhood Care and Development System Act na pirma na bilang sarunglay. Sand dumping incident sa WPE sa kinundina na palasyo na Malacanang. Expanded kan pre-tertiary education, kalidad na edukasyon sa Gabos isusulong ni Senador Bungo. Iyan ang mga tugangan mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong sa Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marhay na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, ipagpapadagos na kan Commission on Election Comelec at
bilog na proklamasyon kan dusing ng ganang senador para man sa eleksyon 2025. Sa tao man kan motion na pinagaagad kan full body na iproklama na ana nanginginot na anom na kandidato sa karera kan Senado. Basado man sa partial and official count, nangapunan ngunyan ang poll chairperson na si George Erwin Garcia sa mga kandidato na magalata para man sa proklamasyon sa sinasabing pagdanay kan COMELEC ang target kaning ipinagaproklama ang mga nangganang mga senador asin party list group para man sa eleksyon sa bulan kan Mayo sa katapusan kan simana. Ang pinakaamay na proklamasyon ngunyan si Sagip Party List Representative Rodan T. Marcolita sa presente kay banan sa pinagapod na Magic 12 sa senatorial race. Basado man sa partial and official voting count na inut nang nagsampa nin motion sa Commission on Election o COMELEC. Inahagad sa full body na iproklama na ang nanginginot na anom na mga kandidato sa pagkasenador. Basado man sa partial and official count, si Marcolita ana nakakuha ni na 14,910,418 na buto. Ipinagpahig ni Garcia na ana NBOC ang iba pang Board of Canvassers ang autorisado na ibabaan na threshold asin iproklama ang mga nangganang mga kandidato kung natatada pa na Certificate of Canvass COC ang dain na makakaapektar sa resulta kan perilian. Sering man nagdesisyon ang NBOC na kumplitohon ang tallying kan mga buto kan 175 COC bago isagibo ang proklamasyon para man sa May eleksyon. Nainut nang ipinagpahig ni Garcia na target na iproklama ang mga nangganang mga senador para man sa eleksyon 2025 sa aldaw kan Sabado, Mayo 17, 2025. Ang COMELEC bilang NBOC ang liwat na makonben para ipagpadagos ang pagtatali kan mga buto para man sa mga kandidato sa pagkasenador. Asin man mga party list na kumpleto kani ang pagtali kan 58 COC kan nagtalikod na aldaw kan Martes asin Miyerkules. Asin target na tapuson ng kadagdagan na sanggatos na COC sa party mismo kanda aldaw kanda Webes kung sa ina ini anda matao pa ng kadagdagan na mga buto sa mga nanginginot na anom na mga senador. Sa iba pa dyatong detalyes kanda mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes o lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagsugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Transportation DOTR na pagadalan ang prosopistong ilangkaw ang insurance payments coverage para sa pribadong luludanan in kaso masangkot sa anuman na klase ng aksidente sa tinampo. Sa press briefing duman sa Palasyo kan Malacañang, pinagpahig di Presidential Communication Office Undersecretary asin Palace Press Officer Clara Castro na pinagsusugo na ni President Bongbong Marcos si Transportation Secretary Vince Dizon na hilingon ang prosepesto na i-adapt ang insurance system para man sa PUBs kung initama sa private motors vehicles tangani man na masiguro ang patas na benepisyo na makukuha sa mga kaso kan pagkagadaan asin permanenting pagkakairido. Sabi pa ni Castro, pag-aadalan ining maray tangani man na madetermina kung ini ang kinakaipuan asin na napapanahon. Pinag-aadalan na maray kung ini ang kaipuhan sigun pa man ki Castro. Sa report, liwat na nangapunan ang mga transport group sa lado kan administrasyon ni President Bongbong Marcos na ilangkaw ang kantidad kan insurance coverage kay rarom kan compulsory third party liabilities na pinagababayadan kan mga motoristang sa lulunadan. Kasunod kan trahedya na nangyari diban sa EasyTex sa Toll Plaza sa siyudad kan Tarlac na ikinagdaan kan naabuton sa 10 persona. Sa iba pa niyatong detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, nakatalaan na bawiun kan Department of Agriculture DE ang maximum suggested retail price
MSRP policy para man sa pork products na nababakal sa wheat market. Ninuliman ka nababang pagsunod kan mga retailers. Ipinagpahayag kan Departamento kan Agrikultura sa paagi kan Undersecretary for Livestock Constantia Palabrica na ana pagbawi ka na MSRP para man sa urig pig-anunsyo sa laog kan 24 oras. Ang lakdang iyo ang one step backward, two step forward strategy. Mantang ang MSRP sa urig ang babagun para digdiya ing kami naron ang pagsunod kan mga pork retailers. Pinagapunan ng ipasunod ang polisiya kan Marso 10 ikinamundo kan Departamento kan Agrikultura ang hababa na pagsunod kan MSRP kung saan nakapag-record lang ninaabuton sa 30%. Padagos ang Agriculture Department kana MSRP nakatalaan na presyo sa kantidad na 380 pesos ang kada kilo para man sa limpo, 350 pesos kada man kilo sa kasim. Asin na pigi sa wheat market sa iba-ibang parte kan National Capital Region NCR, 300 pesos kada kilo para man sa urig na ibinibinta kan traders sa mga retailers asin kabali na sa mga supermarket asin man hypermarket. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Ikinukonsira na pinaka-hobe na alkalde sa bilog na Pilipinas ang nangganang mayor na aki kan pinaggadan na ama kaning si dating Mayor Abogado Joel Roma nanggana bilang alkalde sa Banwaan kan Rizal sa katatapos pa sa nang May 12 na eleksyon si Jamila Roma, 21 anyos. Asid band ini and aki na matua kan ginadana na alkalde duwan sa parte mismo kan Rizal sa kapanahunan kan kampanya. Nagtutubod si Jamila na an sa iyang kapangganahan sinyalis para ipagpadagos anapunan kan sa iyang ama. Nagpasalamat man ini sa pinakahubi na alkalde sa iyang mga kababayan sa itinao na tiwala asid tapat na pagkakaigwa nin serbisyo sa banwaan an sa iya mismo nga dadarahon tanganing di masayang an buto kan sa iyang mga kaimanwa. Sa iba pa dyatong detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata sa Lado Nacional. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, pinagpahayag kan Puwersa Armada kan Pilipinas na natawan doon kan neutrality and non-partisan na stance ana matarayumpo na pagsasagibo kan na May 12 midterm election. Sa tao kan isolated incident, ipinagpahayag kan Puwersa Armada kan Pilipinas ang kabilugada security situation sa election period bilang generally peaceful. Idinagdag kaniya na importante ang naging papel kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa pakikipagtabangan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, asin man ang Philippine Coast Guard sa paglaban sa mga banta sa pagdaday kan tiwala ang publiko sa electoral process. Sigun pa man sa sainda, magpapadagos ang serbisyong tapat kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa chain of command. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyanda sa Lado Nacional. Sarat-sada kan mga barata sa Lado Nacional preparadong kunono o ako o di senatorial candidate Vicente Tito Soto III ang Senate Presidency o Presidency sa 20 Congress kung susuportaran siya kan sa iyang mga pag-iriba sa laog kan Senado. Si Soto ang Senate President poon kan 2018 sangkod ng pagtatapos kan sa iyang termino bilang senador kan 2022. Asin na digdi nangako na handa siya na magkuakan posisyon bilang presidente kan Senado kung iyan ang guguston kan mayoriya sa iyang mga pag-iriba.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa Lado Nacional. Ikinaugban ni Senador Win Gatchalian ang pagkakapirma sa Early Childhood Care and Development System Act, Republic Act No. 1299 sarong importanteng reforma nga matutok sa pagpapakusog kan pundasyon kan mga aki mayo pang 5 taon an sa indang mga edad sa irarom kan bagong lay magiging sakop kan nga gabus an probinsya, syudad, munisipalidad, asin man barangay an Early Childhood Care and Development ECCD system tanganing makamtan an Universal ECCD access sa gabus na mga aki na mayo pa nin 5 taon an edad. Parte ka na ECCD system an kabilugan ng mga programa na may pagkasapot sa parte mismo kana salud, nutrition, early childhood education, asin man social services development program and local government units ang magiging responsable para man sa pagpapasunod kan ECCD system. Magiging trabaho ninda ang provision kan mga pasilidad, resources para man sa epektibong paghatod ng mga programa asin serbisyo na may pagkasabot sa ECCD. Magiging mandato man sa parte mismo kan LGU ang pagbugtak ni na plantilla posisyon para man sa Child Development Workers CDWs asin Child Development Teacher CDTs. Kumpirmar kan mga LGU na may sarong Child Development Center CDC sa kada barangay asin iyan importanteng gayo para man sa nasambit ng lay. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa Lado Nacional. Posibleng kasuhan ang mga sangkuta sa sanda dumping incident sa West Philippine Sea. Ninuliman kan pagbalga sa duwang lay ang Philippine Maritime Zone Act, Philippine Mining Act, base sa Palasyo kan Malacanang. Maski daina ipinagpahayag kana Communication Undersecretary Claire Castro ani pa pang mga impormasyon na nagdadanay sa lado kan investigasyon na pinagsusugo ni President Bongbong Marcos sa sinambit ng insidente. Pinagpahayag kada pala sa press officer na pwedeng maatubang kada violators ang kasong pagbalga sa Republic Act No. 7942 o ang Philippine Mining Act, Republic Act 120641 o ang Philippine Maritime Zone Act. Sabi pa man kanda nasambit na nga opisyal kan Malacanang, alagad ipinagpahayag kan pala sa opisyal na makikipagtabangan ang Department of Environment and Natural Resources DENR sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA na nagluwas ka na report na nagsasabing ang mga baybay ginagamit sa ibang reclamation operation sa West Philippine Sea asin na hali subot sa coastal area kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa Lado Nacional, mga nagbabagang mga barata sa BBS isusulong liwat kana napili na Senadora Christopher Bongo ang sa iyang strong commitment sa pagpapakusog kan sistema kan edukasyon sa Pilipinas. Kapag sasabi ang liderato sa lado kan edukasyon ang nakapag importanteng gayo sa pagpreserbar asin magayon na futuro para sa kada Pilipino. Nagtutubod si Senador Gu ang edukasyon ang puhunan kan mga jóvenes kan mga estudyante darayan sagkod nang sa paggurang kani, sabi pa manigo bilang chairman kan Senate Committee on Youth. Bistado sa sayang mahiwas na krusada sa reforma nga pangkalusugan, pinagpayag ni Gu nasaro sa sayang prioridad sa sayang sunod na termino. Iyon na itulak and mas pa na mga programa sa lado kan edukasyon asin na accessible asin o inclusive. Tinawando ni Gu ang matrayumpong pagpapasunod kan Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Republic Act No.
931 na pinagpirmahan bilang ley sa irarom kan administrasyon ni dating President Rodrigo Duterte. Tinawan doon man na haros mabito ang pre-tertiary education law kan panahon na siya ang special assistant to the president pa. Alagad sa pagikan na pagkakasararo suporta kan manlain-lain ng mga advocates, kabali siya na nagtabang asin na nagsulong sa nasambit ng prosopesto naging liiniya sa partibismo kana panahon ni dating President Rodrigo Duterte. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, iba na pinagsusulong ni President Ferdinand Marcos Jr. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa press briefing naman sa Palasyo kan Malacanang, pinagsugo si asin na hinapot si Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kung kumpiyansa ang administrasyon na maitulak ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bunga naman kana paglaog kang komposisyon kan Senado matapos ang 2025 midterm polls o polls Mayo nin man barata dapita sa pagpurso kan presidente sa impeachment o sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So iyan ang tinututukan asin piga papaymutikan man kan Palasyo kan Malacanang. Sabi ba ni Castro, mayo nin sinasabi nin man na kumpiyansa na para mapatalsik umatanggal sa pwesto ang Vice Presidente dagdag pa kada sambit ng opisyal. Nainot kani ipinagpahayag ni BP Sara na preparado siya na anuman na ang magiging hatol sa Senate impeachment trial na temporaryong ipinagtalaan sa parte kan bulan kan Hulyo. Magigirumduman sinampaan ng impeachment complaint si BP Sara kan Pebrero sa Kamara sa tao man ka na nagdadakulang iriwal sa pagultanan kan pamilya Duterte asin man na pamilya Marcos asin mga dati kaning kaalyado. Preparado siya sa anuman nakakaluwasan kan impeachment trial sa Senado na magdidetermina kan sa iyang political future apuera sa mahali sa parte mismo kan opisina sarong guilty verdict kana senator judges anda pinaghiling parman sa permanente niyang pagbawalan sa pampublikong mga opisina. Si President Bongbong Marcos asin Vice President Sara ana running mate election 2022 alagad day nagaloy nagkaigwanin alsum an sa indang iribanan o relasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa BBIs, welcome kan Palasyo kan Malacanang ang mga lehitimong oposisyon sa lado man kan gobyerno alagad digdi lalabanan subuot ana magsisirbing ulang sa lado man kan administrasyon. Sa press briefing duman sa Palasyo kan Malacanang, hinagad kan komento si Presidential Communication Office Undersecretary Palace President o Press Officer Claire Castro kung paano maapektaran ang legislative agenda kan presidente sa digdi nakatalaan na trayumpo kan anom na administration na baka candidates. Sabi ni Castro, pinaglalauman kan presidentiya na digdi tatawanin atensyon kan mga nanggana sa perilian kan 2025 ang pangangaipo kan publiko. Winilkam kani anda salado kan administrasyon ang presensya kan lehitimong oposisyon alagad pupugulan ang anuman na klase nin ulang o maraot na sa parte ka na isip lang ang sa indang personal na kapakananda. Pinaglalauman man kan administrasyon ang presensya kan lehitimong oppositionist para labanan ang mga obstructionist na nagatatago sa pangaran ka na oppositionist.
mga obstructionist na pwedeng pansadiri lang sa indang ilalaban, sabi pa man ni Castro. An paliwanag pa ni Castro, ang lehitimong oposisyon ana nagsusulong para sa kapakanan kan mga namamanwa ng mga Pilipino, mantang ana obstructionist o an mga sagabal anda inay hiling an mga programa kan gobyerno ninulitan iniisip lang kani iyo subuot an pansadiring kapakanan o an sadiring mga intereses. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nadakop kan mga operatiba kan Criminal Investigation and Detection Group an sarong singer asin rapper para man sa local singing group na Breezy Boys. Ninulikan subot pagbinta kan pinagapod na loose firearms sa sarong bypass operation duman sa party mismo kan siyudad kan Malabon. Ipinagpahig ni CIDG Director Major General Nicolas Turi III na nasakuti ang rapper na si Ruby, bistado bilang si Islikwan, kabali ana sarupang suspek matapos magpabakal nin kalibre 38 revolver sa sarong pulis pusher buyer sa barangay kan Tunsuya kan nagtalikod daw. Basado sa background impormasyon, pinagpahig ni Turi na ang suspect na si Islikwan ang dating bistado sa social media, ninulikan sa iyang mga kanta asin mga rapping skill kan miyembro pa siya sa Breezy Boys Group. Ang saro sa mga naarestong suspect, ang saro man na sticker, signage, installer. Basado kay Turi, ang duwang nadakop na suspect miyembro kan na gun running group na nagsasagibo kan operasyon sa northern part kan Metro Manila. Sa iba pa diyatong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Ipinagsusulong na ngunyan ka na Korte Suprema na kapag ang sarong akusado ang pinag-apilaan hatol sa kasong kriminal, ang bilog na kaso liwata na bubuksan na kung said digdi tinutugutan sa korte na busision ang gabos na mga aspeto kani asin na magpataw nin mas magabat na padusa. Sa sarong desisyon na pinagsurat ni Associate Justice Antonio Ticu Jr., pinagsayuman kan NBank kan Korte Suprema ang apelasyon na pinagsampa. Inatulan siyang guilty kan korte sa pagkakaigwa named panlulugo sa asida pagpurbar pang panglugo sa inbis na anja sa vexation asin siya ang pinatawan nin mas magabat na padusa kan taon na 2023 kan inot na abusuhon kan sa iyang ama na si and 16 anyos na babae dahil siya nakapagpalag pero digdi sa ikaduwang pagkakataon na nakapanlaban siya kana magapurbar na magpatong sa iyang ama. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal sa iyang ikatulong termino nakabalik duman sa parte kanda dakulang kapulugan o sa Kongreso si House Speaker Martin Romualdez matapos na formal ining iproklama kan Provincial Board of Canvassers bilang unoposa asin na winning candidate sa inot na distrito duman sa party mismo kan Leyte. Naglalaom ang kongresista na magdadanay ang lakas CMD na may pinakadakulang pwesto sa Kamara na igwanin 104 gikan sa dating bilang na 128 o 128 kana 19th Congress. Ang proklamasyon ni Romualdez ang isinagibo naman sa New Capitol Building sa Paluliti, Kasudma na iproklama man na kasudba si dating presidente asin ngunya na Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo para man sa iyang ikatulong termino bilang kongresista kan Pampanga. Nakalaugman na bilang bagong kongresista ang aki ni Senadora Loren Ligarda, si Leandro Ligarda Libeste sa inot na distrito kan Batangas.
alagad da nagtrayumpo na makabalik sa pwesto sinda Laguna Representative Dan Fernandez na nagdalagan bilang gobernador kan Laguna, Manila Representative Bienvenido Abante, asin man aka teacher party list Representative Franz Castro nagabus aktibo sa panahon kan iniimbestigahan kan Kamara ang confidential fund na naresibi kan Vice Presidente ka Nasyon Sara Duterte. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa Lado Nacional. Suportado ni Vice President Sara Duterte ang sarong anti-political dynasty law sa tauman kan pagiging party kan sarong political na pamilya. Pinagpahayag kaniya ang pinakamaraya na tao na magsurat kan liya. Iyo ana personal na party mismo kan namamatian kan sarong political dynasty. Sa bilog na kampanya, pinag-ingkaminar ni Duterte ang mga botante sa na digdi itoon na ang sindang atensyon sa kakayahan kan mga kandidato kaysa kan sindang mga apelyido. Ang dynasty kan pamilya Duterte ang mahiwas matapos ang eleksyon kan Mayo 12 na may anom na mga miyembros kan sindang pamilya sa mga napili o na iluklok sa pwesto poon sa party mismo ni President Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, pati naman ang sa iyang mga tugang. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, sa lado lokal, pagkatapos nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, padagos-dagos ang pag-monitor sa mga poultry farm sa laog kan Ciudad Canaga ang City Veterinary Office asin man Department of Agriculture o DA pagkatapos man nananotaran na high pathogenicity avian influenza HPE1 na kung saan sarong subtype kan H5N9 bird flu strain sa pagtaraid sa ng banwaan kan kamaligan sigun ki City Veterinary Head Dr. Johan Salis. 30 sampul ang sindang pinagkuha kada barangay gikan sa poultry farm siringman kan mga ataman na yaon sa backyard farm. Nakikipag-ulay man ang sinambit ng ahensya sa mga may sadiri kanda poultry farm na makipagtabangan sa saindang ginigibong sample koleksyon maantang piga ihinguang unyan kanda biosecurity para man day makalaog sa laog kan Ciudad Canaga ang inot ng kumpirmadong kaso kan bird flu dyan sa banwaan kan Kamaligan Camarines Sur. Namantiner ang katuninungan sa laog kan Ciudad Canaga sa kasagsagi kan eleksyon na pagkatapos na i-anunsyar kan Naga City Police Office NCPO na mayo ni na irehistro nga untoward incident sa panahon kan na eleksyon bilog na puwersa kan NCPO, BEP, AFP, asin man kan PSO and nagtaong asistensya seguridad sa intirong Ciudad Canaga sa kasagsagi mismo kan Perilian. Mientras na nagpartisipar man sa lado kan NCPO sa panginginot ni Police Colonel Gilbert Pariñas, an officer in charge sa kan NCPO sa pagproklama kan mga bagong mailihir na mga opisyal kan Ciudad Canaga bilang pagpapailing kan sa indang bilog na suporta sa eleksyon. Sering man kan pagpapailing kan pagmantiner kan katuninungan silag asin tultol na proseso sa katatapos pa sa naman na perilian. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal and
resulta kan eleksyon da dyan sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Nagpapailing kon sisay ang tunay na padangat kan mga namamanwaan kan San Fernando Camarines Sur sa paagi kan sa indang busis asin na pagbuto na kung sa ina gusto kan tao na magkaigwanan nin bagong boses sa lado kan gobyerno lokal kan San Fernando sa paagi kan sa indang mga ibinoto o pagpapamati kan sa indang buto na gusto na ninda pagbabago pati naman pag-asenso kan Banwaan kan San Fernando kaya mayoriya kan mga butantes nagbuto kay Mayor Tina Danabar bilang alkalde. Ulit ini ang mataunin pag-asenso kan sinambit ng Banwaan sa tabang ninda Gobernador Elry Villafuerte. Asin man Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur na nangangako na mahatod ninda kulang proyekto sa Banwaan kan San Fernando tanganing maisulong ang padagos na pag-asenso na dain nangyari sa panahon kanda presenteng administrasyon o nagtutukaw na alkalde kan Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Uya si Kagawad Alan Valenzuela kan San Fernando Camarines Sur. So ang resulta po kang eleksyon, duman po ang nagpapailing talaga na kung di talagang padangat yung mga namamanwaan. So nailinda na talagang napaha naman sa bagong liderato ang Banwaan ng San Fernando. Kaya pinailing po ninda ang kanilang suporta. Pinailing ang bilog ng suporta po sa paagi kang boto kasi nailing po na overwhelmed na maray si halos kabangang maray si boto ang lamang ni Mayor Atin po, Sir Benji. Partiyan kan mga pahayag ni Kagawad Alan Valenzuela saro sa mga nangganang kagawad kan Team 1 sa San Fernando. Si Mayor Tinda Navar iyo ang nanggana bilang alkalde sa San Fernando Camarines Sur sa katatapos pa sa ng eleksyon asin siya kaibanan kan Team 1 Kamsur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Maray na salud kan mga manok asin iba pang ataman pigbabantayan sa nagauliman kan H5N9 strain bird flu. Boyet Paderes sa detalye. Nakatutok mo niyan ang mga barangay official kaibanan ang barangay health worker sa pag-monitor sa salud ng mga tama na manok, paato, itik, asin iba pa. Huli siya nababaritang H5N9 strain bird sa Kamaligan. Ang test pa man na mag-phone ang 2025 midterm election. Kung kaya tulos na nag-aksyon, nag-house to house ang mga iniasin pigiling ang kamugtakan kan mga sinambit sa mga tama na hayok. Araw kan ginibungon yan kan mga BHW kan Barangay Concepcion Pequeña o Grande sa pangingilot ni Kapitan Gerald Rule rito. Sinabi man ni BHWD na Capistrano, inabisuhan na ang tendang mga kalugar dapat sa hilang para maging alerto ang gabot sa sinlapit dapat perming malinig ang kapalibutan para makalikay sa hilang. Para sa BB News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Nangapudan ngunyan si Konsyal Alan Valenzuela kanda Banwaan kan San Fernando Camarines Sur sa indang mga naging kalaban kan nagtalikod na eleksyon kanda Mayo 12, 2025 na magiga o mag-move on na asina makipagtabangan na sana magtaunin suporta sa bagong administrasyon kan San Fernando Camarines Sur sa paagi ni Mayor Tinda Danabar para man sa ikakauswag kan sinambit ng Banwaan mantang nagbusis na ang tao sa paagi kan sa indang buto mayo na ninda pipilion sa pagtabang ana grupo kana Team 1 dyan sa party mismo kana Banwaan kan San Fernando Camarines Sur sa paagi kan bagong administrasyon ni Mayor Tinda Navar gabus na mga namamanwaan tatabangan asin makakaresibi nin tultul na tabang gikan mismo sa party kanda bagong alkalde kan Banwaan kanda
San Fernando, Camarines Sur. Uya si Kagawad Alan Valenzuela. Dahil tanong na siguro sa Billy, siguro, bakit mo kitang araw tayo na matibay magparapang kantsaw, kadto kang paano durante kang nadawag ako, grabe, kukurawan ninda ako dyan. Pero, hindi doon sa inyo. Hindi, nalukon tapusin da, sarong pagbabago, magkarabangan na, mapauswag po ang banuan ng San Fernando. So, kung sinda po sila sa Billy, sa pagi kang programa, kang sa bagong liderato ni Mayor Ratindo na Barco. Sa iba pa niya itong detalyes ka na mga barata pakita mo niyan sa lado lokal. Cell of Child Friendly Local Government Award. Nakawikaw na naman kan siyudad kan Iriga sa ikalimang pagkakataon. Daryl Banya sa detalye. Liwat na natukdol kana Iriga City, Camarines Sur, ang Seal of Child Friendly Local Governance sa ginibong awarding ceremony duman sa siyudad kan Legazpi. Ilan ikalimang beses na nakuha kan Iriga City ang sinabit ng pagmidmid kasunod bang kan matriyon po kaining performance sa 2024 Child Friendly Local Governance Audit ang Seal of Child Friendly Local Governance sa ining prestiyosong pagmidmid na itinatao sa mga lokal na gobyerno na nagpahiling ang exceptional performance sa pagtulod kan child-friendly policies, programs, projects, asin man mga services. Nagsairarom sa evaluasyon ang LGU Iriga sa manaylain na indicators sa lundong kan 5 core pillars, araw kan child survival, development, protection, participation, asin man governance. Ang pagkakakuha kan pagmidbid na ini, pagpapailing sa nasubot kan dedikasyon, kan sanggunian panlungsod na magkaigwaning salbado, nurturing as an empowering environment sa mga jóvenes at nagsiserbihan subot ang pagbilbid na ini bilang angat as in pagkakataon tangalig na mas pakusugon ang mga inisyatibo sa salud, edukasyon, child protection as in man may kamanungdanan na partisipasyon kan mga jóvenes pag-abot sa lokal na gobyerno. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na mga barata sa lado lokal. City Director Pariñasa ipapadagos ang mga programa ni rebelyon. Boss O Kaisminda sa detalye. Yaga ni City Director Pariñas sa bagong NYC City Director Canaga City PNP na ipapadagos sa kaini na mga napuna na mga naging kagibuhan ni dating City Director Erwin Rebellion. Ning huli naman sa magagayon ang mga programa kaini kabali sa pinagatungkusan kan OIC City Director iyo an one time big time na ginimo kaini na dakulan tabang subot ini sa seguridad igdi sa lawkan na siyudad nin nagaalagada an pag-implementar kaini madepende man kiraray sa pagka mga tao na sa iya makakatuwang pagkakaigwakan na one time big time dakulawon subot inintabang tangani na mga taganaga safe na maluwas sa malaog igdi sa syudad partikular na sa sentro kan syudad nin Naga. Mayo mana nin pinagsabing pagbabago ning hulita siya OIC sa Naga City asin mantinido sa buot mga posisyon kan mga opisyal sa laog kan organisasyon kan Naga City PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pakita kunyan sa lado lokal. Nagpaabot na kan sa iyong pasasalamat sa intirong mga taga dyan sa Banuan kan Tinambaka, Camarines Sur
sa saindang mga nagsuporta sa bagong mahilir na vice alkalde na si Ervin Bura. Bako na sa iya kundi sa mga nagsuporta sa intirong Team 1 kanda Banwan kan Tinambaka Camarines-Sur. Nangapudan man si Bura duman sa mga daiya nagsuporta sa iya. Natawan siya ning kadikit na panahon para maipailing maipamati sa mga taga dyan sa Banwan kan Tinambak Camarines-Sur an sa iyang trabaho na maging marhaya na serbidor kan Tinambak bilang vice alkalde asin na maipamati na dainasayang an sa indang tiwala bilang iyo anda tinawaninda dakulang mayuriyang buto sa pagka-vice alkalde dyan sa Banwaan kan Tinambaka Camarines-Sur. Uyaan pahayag ni Vice Mayor Ervin Bura kan Tinambak. Iya po, primero pagpasalamat sa mga nagsuporta sa tuyang kandidatura. Ako sana sa ko kundi sa intirong Team 1 Tinambak na aram ito na naglapigot talaga para ipaglaban ang Team 1 Tinambak. So sa gabos po, salamat sa indo. Si mga dahil nagsuporta, tawan nilo kaming kadikit na panahon, tanganing makumbinsi po kamo na ako po magiging maray na servidor sa mga. Artiyan ka na mga pahayag ni Vice Mayor Ervin Bura kanda Banwaan kana Tinambaka Camarines-Sur. Sa iba pa niya tong detalyes kan mga barata sa lado lokal sa iyang pasasalamat sa mga taga dyan sa Banwan kan Tinambak. Sinabi ni Bura na magtiwala ang mga residentes na dainiya sa sayangon anda sa indang itinaong tiwala asin na buto sa iya. Asin ipapailing niya ang tunay na pagserbi sa partibismo kanda Banwaan kan Tinambak para sa ikakarahay kan sa indang Banwaan iyan bilang presiding officer kan sinambit ng Banwaan. Si Bura iyo ang nailir na vice alkalde kanda Banwaan kan Tinambak Camarines-Sur sa katatapos pa sa naman na May 12 midterm election. Uyan parte kan mga pahayag ni Ervin Bura ang vice alkalde na nailir dyan sa Banwan kan Tinambak. Salamat po sa gabos na nag-support pa sa patuya. Kadagos po, magtiwala ka muna dahil kumang kasasayangon ang pagtiwala ninyo sa patuya. Artiyan ka na pahayag ni Ervin Bura and bagong mahilihir na vice alkalde kan Banwaan kan Tinambak Camarines-Sur. Ta iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, siniguro ni Kagawad Tuto Jokno na magiging marhay siyang kagawad kan Siyudad Canaga asin an gabus na sa iyang piga panuga sa laog kan Siyudad Canaga. Ini anda sa iya mismo nagigibuhon asin iyan sa saro-saro niya tangani manda na may paling an tultul na serbisyo asin ana itinaong tiwala kan mga namamanwaan na magi siyang sarong miyembro kan konseho kan Naga. Arog kan pansit, mamamayagpag, pwedeng magkaigwan ng luglog, asin manda, degdi, anda pagkakaigwa, nina mga pinag-aapod na action center, negosyo, senior citizen, makusog, na internet sa mga barangay hall, traka nin basura sa kada barangay. Ini sa iyang gigibon, alagad ang pansit na pwedeng gibon luglog, daiman giraray mawawara. Uya si Kagawad Tuto Jokno kada Siyudad Canaga. Pero po ka magiging maremang kitang Kagawad Canaga. Ito po mga ipinangako po, pansit, parmasya kang syudad, action center, negosyo maasenso program, senior citizen programs, internet, makusog na internet sa bawat barangay hall, and truck ng basura
sa bawat barangay. Nakataon na po ang total joke, no? Sa diring pondo, sa diring bulsa, yung duwang track. So, I think, yeah. Sige, ito po nga na itong araw kang sa kampanya, pansit, ang plataforma. Pansit. Para masya kang syudad. Okay. Action Center. Action Center. Artiken mga pahayag bagong ilihir na kagawad ka na Siyudad Canaga, kagawad Tuto Jokno, na kung sain ipapadagos an sa iyang mga binotasan na mga pahayag kan siya nagkakampanya pa sa Siyudad Canaga asin ni iimplementar niya. Kabali na dyan ang pansit na namitan na ni Buyit Padiris. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyang mga pagiriba sa luwas, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para bareta si Jonel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko, mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marahay na aga ko po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, Vice Alcalde Ervin Borja na mumundo ni Nulita. Dua lang sinda sa indang pagiriba sa linyada na nanggana sa katatapos pa sa ng eleksyon dyan sa Banwaan kan na Tinambaka, Camarines Sur. Vice Mayor Ervin Borja nagpahayag na nagkaigwa o day siya kumbinsido sa party kan na Commission de Eleksyon na ninulita si mga igwa ninda tinta sa muro na day pa man nakakapagbuto dai na tinugutan na makapagbuto kan Comelec. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Resulta kan na eleksyon sa Banwaan kan na Kabusaw, Camarines Sur, magayon asin digdi luminamang nin dakula an alkalde na si John Aguilar laban sa saiyang kalaban na Undersecretary kan Department of Health. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal. Pagtatrabangan kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur asin man kan lokal gobyerno kan Banwaan kan Kabusaw. Iyo ang magiging dalan sa pag-asenso kan sinambit ng Banwaan. Congressman Huri Bata kan Premier Distrito kan probinsya kan Camarines Sur maski nga ni pagalpakan na kalis na eleksyon duminalagan duman sa Dil Gallego, Camarines Sur tanganing ilingon ana nangyaring kasulo sa sentro kan Dil Gallego. Mga paninda sa merkado publiko naglangkaw na presyo nin huliman kada epekto kan init nin panahon. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado.
Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marhay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga parata sa lado lokal, nanutaran kan mga parabakal sa laog mismo kan merkado publiko kan siyudad Canaga and pag-ulanto kan presyo kan mga barakalon sa laog mismo kan merkado publiko. Iyan and pahayag kana mga paratinda bunga naman kana init ni na panahon sa pag-monitor kana presyo kana mga produkto dyan sa merkado publiko. Ang bawang ang sarong kilo yauna papako sa presyo na 600 pesos, ang kamatis sarong kilo 350 pesos, sibuyas na pula ang sarong kilo nagpapako sa 1,050 pesos, ang sibuyas na puti sarong kilo 950 pesos, ang laya sarong kilo ini nagpapako na sa 1,400 peso, ang limonsito asin iyan nagpapako naman ang sarong kilo sa 2,200 pesos, ang siling labuyo ang kilo 600 pesos, sa batag ang kilo 100 pesos, ang lakatan 100 pesos, ang saba iguaman ni 40 pesos ang kilo. Ang pag-ulanto kan presyo sa merkado publiko bunga naman kada sinasabing darakan init kan panahon, mientras na padagos man ang pagpapagirumdum kan mipo para sa mga parabakal sa merkado publiko na magdaranin na bayong ikubag basket kun masaod sa Naga City Public Market o sa inmana establishmento komersyal kan Naga, ninuli kan na pinapautob ang regulated use of plastic para man sa mga wheat products, fish, meat, food, with vegetable, asin man kan mga prutas, single use of plastic sa naman, ang pagpapatos asin na bawal na ang pagdublinin na plastic, manungod man sa dry goods, papel ang gagamito na pamatos kung may pagduda sa timbang kan mga binabakal, igwanin na timbangan kan bayan kung saan pwede nindang i-check kung nasa tamang timbang ang sa indang piga babakal, asin kung inikulang pwedeng isumbong direktamente sa opisina kan Market Enterprise. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagdaunin asistensya ang Philippine Coast Guard Bicol na abuton sa 50,000 na outbound passenger, asin na 31,000 na inbound passenger sa mga regional ports sa puon pa ka na May 9 sagkod ng
aldaw kan eleksyon sa Kangunyan. Sigun ki Komodora Ivan Roldan, nagtauman sinda ni na seguridad sa mga butante na igwani na 116 na mga presento sa aros anom na probinsya kanda Bicol Region. Anasambitan ng mga outbound passengers ana mga nagbiyahe pasiring duman sa Metro Manila o iba pang parte kan Luzon pasiring sa Bicol Region. Mantang ana inbound passenger ang mga gikan sa Bicol Region asin nagbiyahe pasiring sa ibang mga riyon kan na nasyon anda magabatman na dalagan kan na trapiko uli kan mga bihikulo asin na surok-sukan ng mga pasayro na biyahe pasiring Visayas asin Mindanao sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon an na maniarman nin maray sigun paman sa nasambit ng opisyal. Dagdag pa ni Roldan na namaniarman kan mga port official an arrival asin departure kan mga biyahero sa saindang mga respetadong mga probinsya tanganiman na magbuto asin na pagkatapos kan buto si mapuruli duman sa parte mismo kan na mga pinagalian nindang mga lugar arog sa Metro Manila. Nagpasalamat man ang opisyal sa kooperasyon kan publiko para sa marhay na dalagan kan mga biyahero sa pagkatapos kan sinambit na nga eleksyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sample koleksyon sa mga poultry farm sa Naga kontra sa bird flu. Mga poultry owners pigpapalikay. Boyet Paderes sa detalye. Nagpapadak gusog ko nun yan sa nagkakaperang barangay sa syudad ang ginigibong pagkuhaning sample sa mga poultry farm para ma-examine laban sa humakan highly pathogenic avian influenza o bird flu. Pinanginutan ini ang Department of Agriculture Bicol kaibahan ang City Veterinary Office. Sigon kay City Veterinary Head Dr. Johan Sales, 30 sample ang kinukulikta ninda sa kada barangay, randomly per head, 5 per owner, kabali na mga nasa poultry farm, maging sa mga backyard farm. Madular ang sample collection sa Kutsa Bernes, may sa o 16 sa aga, mantang iluluwas man ang resulta, pakalis din 5 aldaw. Mientras tanto, pigting kami na naman kaini ang mga poultry owners na makisumaros ginigibong sample collection, mantang pigpapakasugan biosecurity para di makalaog sa syudad ang inot ng kumpirmadong kaso sa kataid na banwaan. Para sa Divisyon, Suboyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Tulos na nakadalaga na maski nga ni rugado pa asin na puyat pa si Congressman Huribata sa Banwan Candil Calyigo Camarines Sur bandang alas 2 ni na magumagaon kanda Sudma. Ninuliman ka na pagbungkaras ka na kasulo sa poblasyon Zona 1 del Calyigo Camarines Sur. Tulos na nagpasiring sa lugar ang Congressman na si Huribata tanganing aramon ang kamugtakan kan mga residente sa nasambit ng lugar bilang parte kan pagtao ni na inot na atensyon ang DSWD nagtaunin hygiene kits sa financial assistance asin iba pang tabang parman sa naapektaran. May maray na evacuation center man na temporaryong pinagdadagusan kada mga nasambit ng mga biktima. Sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong investigasyon kada mga miyembros kada Philippine National Police asin man kada Bureau of Fire Protection dumanda sa nasambit ng lugar. O yan parte kada pagresponde kada kongresista. 2 a.m. po, tragic accident. Nasunugan po yung public market. Yung market po dito. Ngayon, DSWD magbibigay po ng hygiene kit, financial assistance, meron din po iba't ibang assistance po to all the damage. Tingnan natin anong pwede natin gawin para ayusin po yung situation po dito. So meron pa po after effect. So ayusin natin lahat. Ayusin natin. Yun. Hindi
pa natin alam yung cause of fire. So, under investigation pa po. But, ito po yung reality. Nasunog po yung bakery, yung Muslim market, and iba't ibang bahay po, yung bahay. Ginagado na po yung DSWD, yung mga affected na tao for hearing, kaya magbibigay po tayo ng assistance po. Ito, hindi po. Simula po ito. Hanggang dyan, puro Muslim po yan. Tapos usually, tindahan, bahay na rin. Kung LGU del Gallego po, magbibigay po sila ng temporary aid for the damage affected people dun sa bagong munisipyo po, dun sa evacuation center. Pero po sila gamitin yung area doon for temporary evacuation space. Talaga, totally damage pala. Dito talaga. Unfortunate incident po dito sa Del Gallego. But thanks to God po, kahit isa po walang death report. So yun po talaga yung magandang good news. So ngayon, to all the damaged people, susupport na po yung LGU, DSWD, and check po natin kasi naghihiring po ngayon. Partiyan kanda mismong pagdubanda ni Congressman Horibata na iyon inot na pahilig sa nasambit ng lugar kung saan nasulo bandang alas 2 ni na pagkaaga kada sudma dumanda sa poblasyon na uno sa banwaan Nindil Gallego, Camarines de Sur na nakapagrespondi tulos ang Congressman na si Horibata. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, debriefing asin accounting kana PNP personnel na na-deploy kana May 12 eleksyon ginibo kana Camarines de Sur PNP. Daryl Banyas sa detalye. Pinanginutan ni Camarines Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalla Jr. ang debriefing as in accounting kang gabos na PNP personnel na na-deploy kan Mayo 12 na pirilian digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Alas 7 kasuudmang aga kan gibuhon ang aktibidad sa Camp Colonel Juan Quirobin Miranda. Sa iyang mensahe, pagpasalamat ng Olalla ang mga pulis gikan sa Camarines Sur PNP asin mga augmented personnel gikan sa Naga City Police Office asin man Police Regional Office 5 na naging katuwang sa pagkuakan na triyumpo asin matuninong na eleksyon digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Nainot ng pag-anunsyar kan Camarines Sur PNP na generally peaceful ang probinsya kan nagtalikod na perilian na ginibo sa bilog na nasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mapang barata lokal na mumundo si Vice Mayor Ervin Bura ninulita sa saindang pagiriba o linyada duwa sa nasinda ana nakaluwas sa saindang team na nanggana bilang municipal vice mayor asin man sarong municipal councilor sa paagiman ni abogado Arcanda. Bilang vice alkalde, pinagpahayag ni Bora na trabaho niya bilang presiding officer na maging tultol ang prosedimiento kan sanggunian bayan kan banwan kan tinabag na piga susunod ang roles asin na gabus ang tatawanin oportunidad tanganing makapagtaram. Uyan parte kan mga pahayag ni Vice Mayor Ervin Burha. Ipo. Medyo malungkot na sa linyada mi, duwa lang kami na nag-survive. Ako bilang Vice Mayor, tapos si Attorney Arganda, ang sarok sa nangganang Kagawad. Ay ako po bilang Vice Mayor, siyempre magiging akong presiding officer. Ang main concern ko dyan na ang prosedimento kan mga sesyon kan sangguniang bayan
maging tultul, as in may pigsusunod na rules. Hindi man lang yan ang saro sa kuyang pig mamawot na pakarayta ang dalagan kan sangguniang bayan. Parti kan mga pahayag ni Vice Mayor Ervin Bora kanda Banwan kan Tinambaka, Camarines del Sur. Sarong soltero binanog nin 5 persona, sinaksak pa irido duman sa Banwan kan Bato, Camarines del Sur. Boss Oka Isminda sa detalye. Iridoan na sarong soltero kan ini arasod-asodan na banugon kan pilagkakakarkulong 5 kalalakihan base sa report kan Bato PNP. Nagka-report si punong barangay kan nasambitan sa barangay San Isidro, Bato, Camarines Sur sa PNP na kung sa'y nangyarian pananak sa asin pambabanog. Tulos man na nagresponde si Police Master Sergeant Denver Gilus na harani sa lugar kung kaya tulos sining nakapag-responde. Ang biktima pinagtanan na alias na Din. Nasa tamang edad, soltero, residente kan Bato, Camarines Sur kan ini mag-abot sa lugar na konsain igwani na 5 kalalakihan na nag-iirinom. Alas 6 ni na pagkaaga ang inabot ning aga ning irinuman na konsain ini na saro digdi pinag-aranihan na biktima asin pinag-kumpronta alagad saro man na suspect na may alias na Jay inot na nag-arani asin residente man kan kaparehas na barangay asin kay riba paan 4 pang kalalakihan na may mga alias na Al, asin Archie, Omar, asin GM. Gabos na sa tamang edad ang mga soltero residente kan Bato, Camarines Sur. Asin ini ang pigtarabang tabangan na banugon nasambitan ng ang biktima alagad nakamati na lang ning haritihit ang biktima kan sarong patarom ang tuminadok sa tagiliran kay ni Regional Mobile Force Company na nakasign dyan sa Banwa ni Nabwa, Camarines Sur. Nakabali man sa nagresponde kung kaya ang mga suspect nagkadarakop mga ini sarabay nasasarangatan in kasong physical injury asin suspect na suminaksaka kasasangatan in kasong attempted homicide. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, magayon man ang resulta kan eleksyon duman sa Banwan kan Kabusaw, Camarines del Sur para man sa grupo kan Timbuan na Kabusaw asin man kan Timbuan Kamsur na pinapamayuhan ni Congressman asin na Governor Elry Villafuerte, serimana ni Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Huribata. Olita ini street na nanggana poon mayor mga miyembros kanda Sangguniang Bayan ang team kanda Kabusaw, Camarines del Sur. Gobernador anda nanggana iyo si Governor Elry Villafuerte. Bilang vice-gobernador si Salvio Portuno asin sa bukal si Warren Sinyara sa pagka-congressman ganaman si Uribata sa party mismo kanda Banwan kan Kabusaw, Camarines del Sur. Alagad namumundo lang ang grupo ulita sa street na buto saro ana dai nakaiba sa indang linyada iyanda an sa indang vice-alkalde ana narata sa party mismo kanasambit ng eleksyon kaya namumundo paman giraray ang grupo kan Timuan dyan sa party mismo kanda Banwaan kan Kabusaw. Uya si Mayor Jun Aguilar kanda Banwaan kan Kabusaw, Camarines del Sur. So far po, okay man si si resulta Timuan Kamsur na-straighta po, Governor Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno, Congressman Jorge Horubata, Board Member Warren Sinyar. Okay po. Sa Kagawad po, si-line up ta po, na straight ta sa mga councilors. Wow. May pong Wow. nakakaano lang po sa tuyang vice-alkalde.
ako namumundo na dinawagan sa kuyang partner, pero sa grupo kan Team 1 siya lang po ang sa tuyang bali na daog. Opo, grabe po kaya ang nangyari. Nakiro din talaga si sa iyang kalaban. Kung ako dahil ako din na araw kay namumundo din ang grupo kan Team 1. Artikan mga pahayag ni Mayor June Aguilar kan na Kabusaw, Camarines Sur. Dahil makatupod ang grupo kan Team 1 na Kabusaw na digdi urog na si Mayor June Aguilar na madadaogan sa iyang Vice Mayor. Alagad sa payag ni Aguilar na masking ngani Undersecretary kan DOH sa iya mismo nga kalaban sa pagkaalkalde dyan sa Banwan kan Kabusaw, entero niya ining binayaanin buto. Kaya digdi nakakamundo sana nasaro lang sa saindang pag-iriba anda inang gana sa paagikan sa iyang kapartner na Vice Alkalde. Uya si Mayor John Aguilar kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Gaya ko nga kami makapagtubod-tubod. Ako nga undersecretary ang sakuyang kalaban, pero binayaan dinistansyahan kong entero. Kaya ako nga araw kaya ng si resulta pero nakakamundo na mawaran din kaming sarong kaibahan. Partiyan kan mga pahayag pa ni Mayor June Aguilar kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyang mga kaibanan dyan sa pagpaabot ng mga barata sa Engineering Department, yaon dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para barata si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapa sa tuya pulugod, ang biyaya patin, bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.